Dumating ba sa punto ng buhay mo na kung saan nagkaroon ka ng pasanin na gumawa ng tama sa iyong kapwa, subalit parang tila napapagod ka na rin. Tila parang nananawa ka na rin. Wes, yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ang ating talatang pagnilay-nilayan ay hango mula sa Galatians chapter 6, verse 9. And it reads, "Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary." Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Ang unang mapapansin natin sa talatang ito ay yung bungad na losing heart. No? Sabi niya dito, do not lose heart. Ibig sabihin nun ay huwag kang magsawa, huwag kang manghinawa. Ano yung mga factors, ano yung mga maaring dahilan kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng panghihina, nagkakaroon ng discouragement, ika nga. Mayroon tayong tatlong bagay na makikita kung bakit ang isang tao, maging mananampalataya man o hindi, ay nagkakaroon siya ng ganong sitwasyon na kung saan ay tila parang nananawa siya sa kanyang ginagawang kabutihan sa kanyang kapwa. Una sa lahat yung sinasabi, persistent failure or lack of visible progress. Yun bang paulit-ulit na pumapalpak yung iyong ginagawa, paulit-ulit na yung iyong desire na tumulong ay parang tila wala siyang bunga. Ika nga, hindi siya nasusustain. Kaya napapagod ka na kasi hindi mo nakikita yung mga bagay na inasahan mo mangyari doon sa iyong ginagawa. Yun po yung una po nun, persistent failure or lack of visible progress. Ang pangalawang mapapansin natin ay yung pagkakaroon ng overwhelming adversity or chronic stress. No, ibig sabihin po noon, kanina ito ay patungkol sa panloob, ito naman ay patungkol sa panlabas. Yung mga influensya mula sa ating kapaligiran, yung mga stress na ating nararanasan. Kaya nga, pagka nagkaroon tayo ng sabay-sabay na mga iba't ibang mga external na mga pagsubok, talagang nanghihinawa ka na. No, kasi talaga nakakapagod po yun. Diba? Kaliwat kanan yung mga hamon na iyong pinagdaraanan at yun po ay parang helpless ka na. Ika nga, wala na kapag pag-asa ito. Ang pangatlong posibleng dahilan kung bakit tayo nanghihinawa, bakit tayo nanghihinaan ng loob, ay yung sinasabing we lose the meaning or purpose of what we are doing. Ibig sabihin po nun, nawala na po ng kahulugan. Yung bagay na ating ginagawa, nawala na po ng purpose, nawala na po ng significance, naging empty na po siya. Kaya po pagka ganun na po ang pumasok sa ating puso at isipan, talaga pong manghihinawa po tayo. No, kaya po malinaw po, paalaala po ni San Pablo, sabi po niya, do not lose heart in doing good. Bakit po? Sapagkat in due time, sabi niya, sa takdang panahon, tayo po ay aani ng ating mga ginagawa. Tayo po ay aani sa mga ating pagpupunyagi. Tayo ay magkakaroon ng magandang ani sa mga bagay na patuloy paulit-ulit nating ginagawa upang tayo ay makatulong sa ating kapwa. Pinualify niyo po, if we do not grow weary, hindi po tayo manghihina, hindi po tayo masasadlak sa sitwasyon na kung saan ay talagang parang wala ng kabuluhan yung ating ginagawa. Kahapon, nung tayo po'y nag-aantay para sa ating gawain sa CCF Jensen, nagkaroon ako ng pagkakataon na umikot ako doon sa area, malapit po sa ating lugar ng pananambahan. May dala-dala po akong trucks at ang aking panalangin sa puso ko, Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon na maibahagi ko yung inyong magandang balita. Lakad po ako ng lakad at hanggang sa isang punto ay may nakita po ko isang mama na nakaupo po siyang mag-isa. At ako po lumapit sa kanya at nagkaroon po ako ng prompting, ika nga, na magbahagi sa kanya ng mensahe ng kaligtasan mula sa Panginoon. At purihin ng Diyos sapagkat nung aking pong ibinabahagi sa kanya ang kasalanan ng tao, ang kawalan ng pag-asa ng tao na maligtas yung kanyang sarili, ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak
na pinadala sa mundong ibabaw na tayo po ay magkaroon ng pag-asang ma-reconcile sa ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay, sa pamamagitan ng dugo na ipinuwis ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tumanggap po siya sa Panginoon. Pagkatapos po ng pagkakataon yun, nagkaroon pa rin po ako ng isa pong opportunity na magbahagi po ng salita sapagkat habang naglalakad muli ako, meron naman po ako nakita isang mama na mag-isa din po siya. At napapansin ko tila meron siyang inihintay. Kaya lumapit ako sa kanya, tinanong ko siya, pwede ko siyang makausap na ilang saglit patungkol sa Panginoon, pumayag naman po siya. Kaya po pinahagi ko muli ang salita ng Panginoon. At lo and behold, purihin ang Diyos. Siya po ay nagkaroon din po ng bukas na puso upang tanggapin ang Panginoong Kristo. Kaya nung ibinabahagi ko po sa isang kapatiran po natin, yung saya ng puso ko na may mga taong tumanggap sa Panginoon habang ako'y umiikot, ang kanyang bugat, ang kanyang tanong sa akin, kapatid, paano mo yan nagagawa? Paano ka nagkaroon ng kalakasan na magbahagi ng salita ng Panginoon? Ngayon, balikan po natin sa unang binasa nating talata. Iisa po ang tumbok ng tanong na ito, not to lose heart, not to be discouraged. Huwag tayong manghinawa. Patuloy natin gagawin yung naisin ng ating Panginoon, hindi lamang para sa sarili nating kapakanan, kung hindi para sa kapulian ng ating Panginoon. Tunghayan natin sa Hebreo 12, talata 1 at 2. Ang sabi po rito, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also set aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. And take note, let us run with endurance the race that is set before us. Itong aklat na ito ay nagpapakita po ng kalagahan na tayo ay maging focus doon sa layunin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po, sabi po rito, fixing our eyes on Jesus. No? Ibig sabihin po nun, atin pong itinutuon yung ating mga mata kay Jesus. Kaya nga po nung una napansin natin kanina sa ating description po ang dahilan kung bakit po nanghihinawa ang isang tao sapagkat nagkaroon po siya ng paglihis ng kanyang paningin mula doon sa kanyang sarili at sa kanyang kapaligiran at yun nga po paulit-ulit na nagkaroon po siya ng frustration, ika nga. Kaya nga po sabi po ang palaala po ng aklat ng Hebreo, kailangan ituon natin ang ating puso, ang ating isipan sa ating Panginoon. Paano natin yan gagawin, Benji? Mari kita tanong niyo sa akin po. Ang tanging paraan po upang tayo ay manatili na nakatuon sa Panginoon, una sa lahat, ang kahalagahan po ng pagpapanalangin. Ibig sabihin po noon, pag tayo nananalangin, tayo po ay magkaroon po ng pagnanasang patuloy tayong nananalangin sa Panginoon. Ika nga na salita ng Diyos, pray without ceasing. Ibig sabihin, sa lahat ng sandali ng ating buhay, ang ating tuon, ang puso po natin ay nakaangkla sa Panginoon. Kahit tayo naglalaba, tayo naguhugas, tayo man ay nagdidilig ng halaman, tuloy nating kinakausap ang ating Panginoon. Nanatili tayo sa kanyang presensya. At ang pangalawa pong napakahalagang bagay at paulit-ulit ko pong sinasabi po sa aking po nakakausap, kailangan po magkaroon po tayo ng pagnanasa na basahin at pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos. Bakit po? Ang salita ng Diyos, ito po yung kanyang love letter sa atin. Ito po yung kanyang liham na kung saan ang kanyang layunin na sa atin pong pagnilay-nilay ng kanyang salita ay magkaroon tayo ng malalimang ugnayan sa Diyos. Hindi po siya maging head knowledge. Magkaroon po tayo ng karanasan sa Panginoon sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun po yun eh. At ang pangatlo po, natural, dapat kung ano man ang tagubilin ng ating Panginoon sa mga kapahayagang ipinagkaloob sa atin sa ating panalangin, sa pagnilay-nilay ng kanyang salita, dapat mayroon tayong kahandaan na tuplin ang mga bagay na ito. Sapagkat alam po natin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Panginoon. Sabi nga po ni Pablo, do not lose heart. Huwag tayong manghinawa. Pero po, binabalik po tayo ng Panginoon doon po sa kanyang buktong na anak na si Kristo, na siya po magikalakasan po natin, na siya po mag-encouragement po natin, na siya po magbibigay po sa atin ng meaning o dahilan sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Sa talatay 10, mapapansin po natin ang mga salitang ito. Sabi po niya, so then, while we have the opportunity, let us
do good to all people. Kung tayo po ay magperon pong pagkakataon, gumawa po tayo ng tama. Gumawa po tayo ng kabutihan sa lahat po ng mga tao, lalo't higit sa mga mananampalataya. Tahi-tahi na po yun. No? Yung ating pong pagnanasang magbahagi ng salita ng Diyos, yung ating pagnanasang tumulong sa ating kapwa, yung ating pagnanasang maging tugon sa anumang karaingan ng mga nasa kapaligiran po natin, sapagkat sa ganung kaparaanan ay makikita na ang Diyos na ating sinasamba, na ang Diyos na ating pinagsisipihan ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kaibigan at kapatid, tulad ng pauna nating salita, kung kayo ba ay nanghihina, tulad po narinig natin kanina, mahalaga po na ituon po natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya lamang po ang ating kasapatan, siya lang po ang tunay na dahilan at ating kalakasan upang tayo ay magpupunyagi sa mga bagay na inilaan sa atin ng Panginoon para sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Tayo'y manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat patuloy niyo po kaming pinalalahanan sa panahon na kung saan po tila kami po ay nanghihinawa. Sa mga panahon na kung saan po tila kami po ay nawawalan ng pag-asa. Subalit Panginoon, salamat po sa iyo pong pananariwa sa aming pong mga puso na sa pamamagitan po ng aming pong pagtuon sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo, kami po ay magkaroon po ng kalakasan na magpatuloy, that we are going to run the race that you have set before us, O God. Lord, we know, Father God, that on our own, we cannot do anything. Apart from the Father, wala po kaming kalakasan, wala po kaming kapangyarihan. Salamat po sapagkat alam namin na sa pamamagitan po ng pananampalataya, sa pamamagitan po ng iyong kabutihan, sa pamamagitan po ng iyong katapatan, magagawa namin ang lahat ng inyong pong naisip para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po muli. Ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.